wala kang jurisdiction, pero itinuloy mo pa rin, o di sayang lang lahat ng pagod, pera, at panahon. Tinuloy pa rin nila, kahit na walang jurisdiction. Kaya sabi ko, considering that they proceeded with this confirmation of charges, despite the fact that the issue of jurisdiction has not been finally settled, sigurado yan. Iko-confirm nila ang charges. Yun nga ang nangyari. So, like you said nga, no, you were not surprised by this decision. So, ano po ngayon ang magiging next step po? I mean, I don't know if you and Attorney Kaufman are you still helping po in the defense po of former President Duterte? Meron pa bang meron pa bang legal remedy? Pwede pa ba i-apela? Pwede, yun yung sa jurisdiction, hindi na pwedeng i-appeal yun. Okay. Pero itong confirmation of charges, pwede pa nilang i-appeal. So yan ang magiging next step nila, i-appeal nila. Pero andun ako dyan, tuloy-tuloy na rin. Tuloy-tuloy na trial yan, sigurado. Kasi sabi ko nga ako they have already prejudged the case. Kasi alam niyo po, yung jurisdiction napakahalaga noon. Hindi ka maaaring pumasok sa isang bagay na wala kang kapangyarihan na manghimasok. Wala the fact na pumasok ka kahit na wala, ibig sabihin tuloy-tuloy na yan. Prejudge mo lang ang kaso. Ay batay sa espekulasyon, batay sa hearsay, double hearsay, batay sa kanyang mga rhetorics na papatayin. Pero palagi naman yung sinasabi, kasi ang dapat kong tingnan nila kung ano yung policy ng gobyerno. Ang policy ni Presidente Duterte, nung una siyang magsalita sa SONA, State of the Nation Address, napakaliwanag naman Sabi niya, kayo mga pulis, susuportahan ko kayo, basta in line of your duty. Pero, napakaklaro, if you abuse your authority, there will be hell to pay. Hindi po pwede yun. Paulit-ulit niya na rin sinabi. Sabi yun ng hindi. Sabi ng ICC, hindi, lang yun. Kasama din dun yung mga threat niya, mga pagpatay. Kita niya yan. Threat lang yun confirmed na, tuloy-tuloy na po ang paglilitis po laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Your thoughts po? Well, alam po ninyo, hindi katakataka yun. Inaasahan natin yung katunayan nung huling araw ng confirmation of charges sa The Hague. Ako'y tinanong kung anong sa tingin ko ang mangyayari, anong magiging desisyon. At klaro na sagot ko, ang sabi ko pong ganito, batay sa ebidensya na ibinigay ng prosecution, walang hukuman na hindi magdi-dismiss sa mga demanda kay Presidente Duterte. Kaya lang kako, dito sa ICC, meron mga external considerations. And ang sabi ko, most likely, yun ang kukonsider nila. Kasi number one, pumasok sila, hinawakan nila ang kaso kahit na absolutely wala silang jurisdiction. At matagal na po natin pinaliwanag yan kung bakit. Number one, yung Rome Statute na lumika sa kanila ay hindi yun na-enforce kasi hindi na ilabas sa Official Gazette. At sa ngayon sa Kodigo Civil, pag hindi mo inilabas sa Official Gazette yan, walang halaga yan. No force in effect. In fact, the Supreme Court in the Tobera case, sinabi rin yan. Pangalawa, kung walang jurisdiction sila dahil yung batas na lumika sa kanila ay wala namang kapangyarihan dito sa ating bansa, tayo ay umaklas na. So yun lang, assuming na nagkaroon, meron, pero umaklas na tayo, dapat wala na. Pero pinagpipilitan pa rin nila na meron silang jurisdiction. Bago. Dahil daw nangyari yon nung miyembro pa tayo. Pero alam po ninyo, mali po yung katwiran na yun sapagkat lahat ng mga miyembrong estado ng ICC, hindi ka basta makakapasok kasi meron silang sinusundang prinsipyo. Yung principle of complementarity. Papasok lang sila kung madidetermina nila na number one, merong walang kakayahan ang gobyerno o ang bansa na usigin yung mga nagkamit ng criminal against humanity. At kung meron namang kakayahan, hindi nila ginagawa. Masyado namang obvious din, paulit-ulit na natin sinasabi, napakalusog ng sistema legal natin. So hindi dapat sila makapasok. Pero pinilit pa rin nila. Sabi natin,
umalis na nga kami eh. Wala na nga kayong karapatan dahil malusog kami. Pumasok pa rin kami. Umalis na kami. Ay, sagot na naman nung sa atin, ay hindi, nag-imbestiga kami. Nag-imbestiga nga kayo, pero nag-imbestiga kayo 2 taon makalipas na kami makaalis after the effectivity. So kahit saan nyo tingnan, walang jurisdiction. So, di number 1 yung argumento na wala silang jurisdiction. Number 2, ngayon, yung pong issue ng jurisdiction, question ng depensa ng mga abogado ni Presidente Duterte. Ano ang ginawa nila? Dininay nila. Pero nag-appeal. Hindi ba dapat pag-appeal, kailangan huwag kang gagawa ng anumang bagay na kokontra sa magiging desisyon. Kasi kung nagdesisyon ng wala kang jurisdiction, pero itinuloy mo pa rin, di sayang lang lahat ng pagod, pera, at panahon. Tinuloy pa rin nila, kahit na walang jurisdiction. Kaya sabi ko, considering that they proceeded with this confirmation of charges, despite the fact that the issue of jurisdiction has not been finally settled, sigurado yan. Iko-confirm nila ang charges. Yun nga ang nangyari. So, like you said nga, no, you were not surprised by this decision. So, ano po ngayon ang magiging next step po? I mean, I don't know if you and Attorney Kaufman are you still helping po in the defense po of former President Duterte? Meron pa bang meron pa bang legal remedy? Pwede pa ba i-apela? Yun yung sa jurisdiction, hindi na pwedeng i-appeal yun. Okay. Pero itong confirmation of charges, pwede pa nilang i-appeal. So, yun ang magiging next step nila, i-appeal nila. Pero, andun ako dyan, tuloy-tuloy na rin. Tuloy-tuloy na Magta-trial yan, sigurado. Kasi, sabi ko nga ako they have already prejudged the case. Kasi, alam niyo po, yung jurisdiction, napakahalaga nun. Hindi ka maaaring pumasok sa isang bagay na wala kang kapangyarihan na manghimasok. Wala eh. The fact na pumasok ka kahit na wala, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan. Prejudge mo lang ang kaso. Okay. Ito nga po, attorney, di ba, nasabi po nila na ang dating Pangulo po ay isang indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, hindi po siya talaga yung gumawa, pero meron po siyang kaugnayan dito. Pero nung sinaliksik ko po, sa kaso po ni German Katanga, meron po sila talaga ni-require na talaga meron siyang hawak, kumbaga, sa criminal apparatus kung tawagin nga, di ba? Nasaan level po ng ganitong pagpapatunay yung kaso naman po ng ating former president? Wala ho eh. Dahil gaya ng sinabi ko, yung ebidensya ng prosecution ay batay sa espekulasyon, batay sa hearsay, double hearsay, batay sa kanyang mga rhetorics na papatayin. Pero palagi naman niyang sinasabi, kasi ang dapat kong tingnan nila kung ano yung policy ng gobyerno. Ang policy ni Presidente Duterte, nung una siyang magsalita sa SONA, State of the Nation Address, napakaliwanag naman eh. Sabi niya, kayo mga police, susuportahan ko kayo, basta in line of your duty. Pero, napakaklaro, if you abuse your authority, there will be hell to pay. Hindi po pwede yun. Paulit-ulit niya na rin sinabi. Sabi yun ng hindi. Sabi ng ICC, hindi, lang yun. Kasama din dun yung mga threat niya, mga pagpatay. Kita niyo yan. Threat lang yun eh. Nagbabanta ka lang, tinatakot mo lang. Wala ko silang ebidensya na inutos niya na patayin ng mga kriminal. The reverse is true. Pero wala sabi ko na, foregone conclusion na nga Pre-negligence na nila. Speaking of yun nga, mga co-perpetrators, lumabas na rin po yung pangalan po ni Senator Bato at saka ni Senator Bongo. Pero sinabi naman I haven't read the decision, pero batay dun sa isang news article na nabasa ko kanina, parang sinasabi dun sa news article, siguro quoting from the decision, na hindi porket nabanggit yung mga yon, automatic na guilty na rin sila. You have to prove also their participation. So, kumbaga, for now, parang wala naman pong banta na sila rin po ay kailangan ipadala sa The Hague. Sa ngayon, wala naman. Hindi naman nila kinukumpirma na mayroong warrant of arrest. Nakakalimutan ko pong tanong sa inyo, attorney, no? Speaking of Senator Bato de la Rosa, kung kayo po ay hihingan niya po ng advice, would you advise him already to go back to the Senate? Kasi medyo malaking issue rin po yung hindi niya pagpasok.
Hindi, ang issue lang naman sa Senado, sabi nila, dapat wala kang sahod. No work, no Kasi pay. no work, no pay. So, may- Pero, teka mo na, following the principle of no work, no pay, Oh. ang sagot ko po dyan noon pa, sabi ko, ang tanong ko muna, nagtatrabaho ba ang opisina niya? Si Bato ba kahit nawala dyan, nag-file ng resolution, meron ba siya mga panukalang batas, o inimbestiga nila, meron daw, hindi ibig sabihin nagtatrabaho, so may work, kaya may pay. Hindi, it's not true na no work, no pay. Do you think po ba at this point po, meron na pong may talagang threat po kina Senator Bato at saka Well, Senator kasi Bongo ito na naman sila sila naman muna. ang isusunod? Kasi ito, kumbaga, parang president na to ng alam mo yung pag-aresto, no? Na wala naman supposedly jurisdiction, ano? Pero since nangyari na po, meron po bang totoong banta na ngayon sa kanila na kailang kinakatakot? Ang nagsasabi ho na merong warrant of arrest, si Rimulya mismo Paano? Di siyempre maniniwala naman yung biktima ng balitang yan. Bakit naman siya lalabas para lang siya kaladkarin sa The Hague? Oo. Hindi Okay. ba? Oo. Pero Attorney Sal, ito I don't know rin kung kaya nyo itong sagutin. Kasi nga, bigla pong nawala na po yung balita tungkol po kay Royina Garma. May mga haka-haka noon, di ba, na nakabalik siya, di ba? Ilang buwan rin po siya na detinis sa Amerika, tapos nakabalik dito ng Pilipinas, tapos umalis papuntang Malaysia. At may mga balita noon, napupunta na siya sa The Hague, siya daw ang magiging star witness po, laban po kay dating Presidente Duterte. Kasi siya po yung umamin siya nagsabi na nagkaroon po ng quota, na merong mga kumbaga sa kapalit na may ipapatay ka, may 20,000 na parang mga incentive, parang may cash reward. Do you know the whereabouts of Royina Garma, Attorney Sal? Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero alam naman natin na yun talagang puwersa lang siya na magsalita ng mga ganon. Tinakot siya. Kaya nakita naman yun, nung siya ay nag-testify, umiiyak siya. Oo. Kumbaga, labag sa kanyang kalooban. Kaya ako, ang duda ko, kung yan ipipuwersa nila pumunta sa The Hague, palagay ko, bibigay yan ang sasabihin niya yung totoo. Kumpiyansa po kayo na masasabi Tingin niyo. ko. Oo. Okay. Knowing her, Yeah. dahil kilala ko siya, dahil nagkasama kami sa trabaho. Oo. Okay. Pero attorney, di ba, medyo ligyan natin ng positive spin naman. Di ba, meron pa rin pong mga kasong hinawakan ng ICC na hindi naman po natuloy sa conviction, dahil sa kakulangan nga ng ebidensya. Pero sa inyong pong pananaw ba, talagang wala na pong pag-asa po na hindi po matuloy sa isang conviction ang kaso po ng dating Pangulo? Meron din ng mga absuelto, pero gaya ng binigay ko sa inyo kanina, yung aking analysis na the fact alone that they force themselves into assuming jurisdiction over something that it has absolutely no jurisdiction. And despite the fact that the question of jurisdiction has been raised to them, they still proceeded without finally settling that issue. Plus, eto pa, meron pa mga konsiderasyon sa ngayon, ang nililitis lang nila ni Presidente Duterte. Presently, under question ang kanilang existence dahil sa kanilang bias against the black race. Wala silang puti na pinaprosecute. Because of that, may mga bansa na nag-withdraw. Plus, yung Amerika, na malaki ang contribution sa kanila, inalis na rin yung contribution nila. Hindi lamang yan, pati yung mga judges, freeze nila mga assets. Kung madaling sabi, talagang no choice sila kundi tuluyan si Presidente Duterte to justify its questionable existence. You think po this will open doors for them, halimbawa para usigin naman po yung halimbawa dito po sa Asia? Kasi sa pagkakaalam ko po, wala pa po sila nako-convict na leader o personalidad mula po sa Asia? Wala nga nako-convict. Pero gaya na sinabi ko yun ang mga konsiderasyon na magpa-factor sa pagtutuloy ng trial. Sa tingin ko tuloy-tuloy na yan. Kaya nga sabi ko, nung ako'y nasa daig, nung ako'y tinanong, ano sa tingin mo remedyo? Mukhang kung pre-judge na. Sabi ko, iniisip ko, on a thought, sabi ko, punta kaya sa United Nations. Kasi, kung siguro mapakiusapan natin o makumbinsi natin ang maraming bansa, kagaya ng sinabi ng isang Hapon, na talagang nilabag ninyo ang karapatan ni Presidente Duterte, baka naman if there is a collective condemnation
of the unlawful intrusion of the assault on the sovereignty of this country and violation of the fundamental rights of the accused Duterte, baka naman sakaling yung collective condemnation umatras ang ICC. Yun lang ako nakikita. So yun na nakikita nyo na lang pong legal remedy. Kasi po, Attorney Sal, ito po, no, mahigit isang taon na po si former President Duterte na sa The Hague. Sabihin natin, nagkaroon po ng panibagong desisyon at mapawalang bisa po siya. Paano po yun babawiin po yung mga oras po na that he spent in jail? Is there some sort of ang tawag doon? Ano ba yung tawag doon? Reparation. Reparation? Meron bang pwede ba siyang magdemanda na kinuha niyo ako illegal tapos nakakulong ako higit na isang taon? Pwede ba siyang mag-file ng charges po laban rin po sa The Hague, sa ICC? Pwede, pero hindi lang ang dahil. Dapat ang i-demand lang ang gobyerno. Kaya nga meron pang isang remedyo dyan sa kanya. Yung nung petition for a regional habeas corpus na inihain namin sa Korte Suprema, naghihintay na lang kami ng desisyon noon. Sapagkat sinasabi namin doon sa petition, illegal ang ginawa ng mga opisyalis ng gobyerno ito. Kaya meron kayong jurisdiction over them, hindi over The Hague International Criminal Court. Dahil gumawa sila ng kalapastanganan at paglabag sa batas, utusan ninyong gobyerno ito na ibalik si Presidente Duterte. And they can do that. Kasi nag-cite din kami ng jurisprudence. O ginawa nila kay Tebes. Si Tebes, may extradition treaty tayo, natalo tayo. Pero nagawa nilang para na ibalik. Si President Trump, hindi ba meron siyang mamamayan ng El Salvador na dineport. Pero sabi ng Korte Suprema, mali ang ginawa mo, wala kang due process. Hindi mo pinagbigyan ng dinggin. Kung meron kang karapatan, kapangyarihan na i-deport yan, ibalik mo yan. Binalik ko ni Trump. So madali sabi, pwede pala lahat yan. Kaya yan sabi ko namin sa Korte Suprema na ideklarang illegal ang ginawa ng mga opisyalis ng gobyerno sa pag-aresto, detini at pag-kidnap at pagpatapon sa The Hague. And at the same time, compel them to facilitate the return of President Duterte to the Philippines. Sabi nga, di ba, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Parang ganun. Kasi nga yung sinasabi mong may paraan, meron na nga paraan, nakita na nga Dalawa na nga example Okay. Ito po, ang tanong ko naman po ngayon, dahil nga nabanggit nyo na talagang parang wala ng pag-asa dahil may bias na nga kumbaga at talagang ang gusto talaga nila is conviction regardless if they have evidences or not. Nabanggit niyo po kanina, bakit pumunta po kayo ng United Nations, no? So ang tanong ko po, sa mga ganito po bang international bodies, wala po ba tayong makukuha na, kumbaga, third party or independent audit para rin po ma-balance po, ma-check and balance po sila? Yun nga sinasabi ko, kung may makumbinsi kang mga maraming bansa nagkukondena, di ang United Nations will do something about it. So only the United Nations now? Especially because the president is a Japanese and the one that apparently is spearheading yung movement to condemn the action of the ICC is also a Japanese. Di ba? Kung ikaw naman hapon, itong kababayan ko, mukhang baka may katwiran to. Ano kaya? Di ba? Papakinggan mo. Tapos kung dumami pa, baka magbago ang ihip ng hangin. Attorney Sal, kamusta po ang kalagayan po ng ating dating Pangulo? Kayo po ay galing lang The Hague. Nakausap nyo ba? Nakita nyo ba? How is he? Kasi more than 1 year na, no? Talagang we haven't seen his shadow. We have not heard his voice. We have not, maybe you can give us po an update on the former president. Gaya na ng sinabi namin, kami mga abogado nagpunta ron, hindi ko kami pinayagan na bisitahin siya. So wala kaming way. So kami nagre-rely na lang doon sa sinasabi ng mga anak. Sinasabi naman ng mga anak, nung mga nakarang buwan, pumayat siya ng pumayat. Umina. Pero lately parang, mahina pa rin, pero spirit is good, but the body is weak. But like the children, when they visit him, picture ba sila? May napakita ba sila? Hindi, bawal. Bawal pati picture. Oo. Bawal. Yung pagkain po, paano yung pagkain? Kasi, syempre, nakakakain pa siya ng kanin. Yung favorite niya dati, nalala ko, fried tilapia at saka munggo. Paano po yun?
Ayan ang hindi ko alam. Ang balita ko noon, parang merong special dish for him. I don't know kung totoo yun. Oo. But alam po ninyo, sa sitwasyon na ganyan, kahit na hindi kayo kumakain ng European food, pag gutom kayo, ay kakain kayo. Sa bagay, oo, no choice. Pero hanggang ngayon pa, Attorney Sal, mag-isa pa rin siya ho doon. May kasama Oo. na ho ba siya? Ang alam ko, meron daw isang hinuli. Ewan ko kung na-release na yun. Kaya pwedeng dalawa na sila doon. Oo. So, Pero hindi na, malayo naman nung sila. Hindi naman sila nakikita. Para nagkikita siya o naka-solitary nag-uusap. confinement At saka ba? si Presidente Duterte daw, Oo. he'd rather stay in his room, read, watch Oo. TV. Oo. So parang solitary confinement nga, no, sabi nga ni Ricky. Ganun pa talaga. Nakakausap lang na yun siguro yung mga gwardya kung wala doon yung mga anak niya. Siguro, ganun na nga. O siguro ako isang katanungan na lang po, di ba? Dahil I'm sure you're aware po, no, yung sa nangyayari po kay VP Sara. Sa tingin niyo po, itong confirmation of charges po, or yung pag talagang nangyari po dito sa kaso ni former President, paano po nito maapektuhan po yung political landscape naman po dito sa atin sa Pilipinas? Unang-una, wala ako, regardless of what happened to the President, although kasama yan sa kanilang strategy na siraan ng magamat. Yan ang nangyayari dyan sa House of Representatives, Committee on Justice. Moro-moro lang ho yan. Pareho yan ng ICC, na-prejudge na nila yan. Kasi yung mga galaw nila, puro contradictions. Sasabihin nila sufficient and foreign substance, pero nag-hearing sila. Sasabihin nila, mini-trial. Nung nabanatan sila, ginawa ng preliminary investigation. Pero yung preliminary investigation, determination lang of probable cause. Pero ang ginawa nila, nagsumpi na sila left and right. Sa piskal, hindi ko ginagawa yon. Gagawin mo lang yon kung hinihingi ng complainant. Kahit, tingnan nyo si Madriaga, nobody from the complainant side asked for the subpoena ad testificandum of this man. Pero kinuha nila. Ngayon, ang daming katakot-takot na subpoena. But gusto ko mag-focus kasi may tumawag po sa akin isang kabiyak na malaking tao. Ang sabi niya po sa akin, sabi niya, Sexal, I was in, may binanggit siyang mall, parang regular sila nakikita ng mga wives of former government officials, mga wealthy people, na mga Duterte. Sabi niya, yung sinasabi ng AMLAC, ay mukhang naniniwala lahat ng mga tao na roon na totoo. Kasi binabalidate nila. So I was forced to go on the show kahapon na in-explain ko. Hindi yung totoo. Totoo na ang AMLAC po ay yung sinabi nila na may pera. Totoo yun. Pero ang hindi nila pinapaliwanag kasi merong inside story dyan. Yung director ng AMLAC may pinagagawang kalokohan sa kanya. Ay hindi niya kung masikmura, kaya pinalitan siya. Madaling sabi, may bago. Okay. Ngayon, ano ho ba ang kamalian? Sinasabing bilyon-bilyon ang pera ng bawat isa. Alam niyo po, tanongin niyo yung bangko, anong trabaho ng AMLAC? If you deposit 500,000, more than, pag na-reach mo yung threshold, automatic minomonitor nila yung galaw. Yes. Yung tinatawag na cash flow. Cash flow, inflow. Flow, outflow. Stricto sa bangko, Ito, pag nag-deposit ka ng 10 million to your account, nandun na ho yun, nandun na. Nakalagay na doon, yung transaction mo, 10 million. Pag yun, i-deposit mo, may 10 million ka na naman. Yes. Nako, attorney. Di 20 million na sa record. Pag yun ay nag-mature in 6 months, another na yan. May kasama lang ano. Pag ibinalik mo yan sa account mo, syempre, binabalik sa account mo, another transaction yan. So yung 10 million mo, times 4, magkano na? 40 million. Pero 10 million lang pag pala ibinalik siya. mo, pag yun, inulit-ulit mo the same process, in 1 year, may 80 million ka na. Ang sinasabi nila, mula pa ng 2021 ba, sinabi nila, parang lumalabas ang gap is 2 dekada. Talagang magkakaroon ka nga ng bilyon. Ganun kadaming Kasi pera. ina-add nila, hindi nila pinaliliwanag yan. Oo nga. At ito naman mga kongresista, hindi naman nila tinatanong, teka muna, hindi ba? Okay. Yan Ayun ang na nga. problema. Sige po, nako, Attorney Sal, that's all the time we have, pero very interesting. Kapag ikaw talagang kausap namin, ang dami po natin na natatalakay, pati ngayon AMLAC. Pero babalik kayo, kasi kayo po talagang may inside story lang
at inside info po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po, Attorney Sal. Happy weekend po sa Happy inyo. weekend, attorney! Salamat po sa inyo.